Tutuloy natin yung ating pag-aaral doon sa Exodus kasi napakahalagang ituloy natin yung ating expository preachings. At alam natin na kailangan natin ito na gawin upang sa pag-asang naniniwala rin ako na ito sa paglago ng ating pananampalatayang Kristiyano. Sa pagsisimula natin, siya nga pala may isang tatay na nalaman yung kanyang anak ay mayroong parang nambubuli sa school. At sa kanyang pambubuli sa school, nang malaman niya, yung anak niya ay lagi niyang inihatid at sinusundo mula doon sa kanilang tahanan patungo sa school at mula sa school pabalik. Gumagawa ng matinding paraan yung kanyang mga kaeskwela upang magkaroon ng kahit kaunting puwang para yung kanilang pambubuli ay maituloy niya doon sa anak ng lalaking ito. Subalit, hindi sila magkaroon ng puwang sapagkat yung ama ay laging andun palagi at hindi niya binibigyan ng pagkakataon yung mga nambubuli sa kanyang anak na magkaroon ng pagkakataon upang yung kanyang anak ay saktan. Nung magkasakit yung kanyang tatay, parang walang pupwedeng sumundo at nangangamba yung kanyang anak. Feeling niya, baka mabuli at masaktan. Nung siya'y palabas na mula sa school, pauwi, parang nangangamba siya. Nagkakaroon siya ng second thought, naghahanap siya ng pwedeng makasama yung kanyang teacher o yung kung sino pa man. Nang siya'y palabas na at halos nag-iisa, mayroong isang tao na naroon sa labas ng school at halos parang hindi masyadong familiar sa kanyang mukha. Until nang siya'y lumapit, nakita niya yung pala yung kapatid ng kanyang tatay. Yun ang pinasundo, tiyuhin niya upang yung kanyang anak, yung kanyang pamangkin ay kanyang masundo at may hatid sa tahanan. Kung yung tatay na yon ay napakaganda ng layunin sa kanyang anak at hindi pwedeng ibuli, ikaw pa kaya? Mula nang tayo maging mananampalataya kasi, hindi tayo pwedeng pakawalan ng ganon-ganon na lang ni Satanas. Naniniwala ako na hindi siya papayag na tatantanan niya tayo para tayo ay makapunta sa ating destinasyon ng ganon na lang. Naniniwala ako na gagawa ng pagkakataon si Satanas upang ikaw ay mailugso at maigupo sa iyong pananampalataya. Pero tandaan natin, our God is good, our God is faithful. Let's open our Bibles dun sa chapter 14 of the book of Exodus. I will be only reading chapter 14 verses 1 to 14. Although ang ating pag-aaralan ay chapter 14 verses 1 to 31, but right now ang aking babasahin ay hanggang 14 lang muna. And let's all stand as we read the Word of God bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, verse 2, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Piharirot ng Baal Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Verse 3, aakalain ng Faraon na kayo'y magkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi nyo nalalaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan at sa gayo'y malalaman ng mga Ehipsyo na ako'y si Yahweh. Sinunod nga ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ni Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala nila ay 600 pangunahing karwahing pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto.
Bawat isa'y may sakay na pinunong kawal or punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang paraon at hinabol ito ang mga Israelita na noon ay buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng paraon sakay ng kanilang karwahe at inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Piharirot sa tapat ng Baal Sifon. Verse 10, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo, kaya't dumaing sila kay Yahweh. Verse 12, sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipsyo o sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipsyo, ngunit tingnan mo ang nangyari. Verse 12, hindi ba't bago pa tayo umalis, ay sinabi na namin sa inyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa inyo na huwag nyo na kaming pakialaman at pabayaan na lamang ninyo kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo. Sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Verse 13, sumagot si Moises, lakasin ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Kay sandaling tumikit at tayo'y manalangin. Dakila naming Panginoon, maraming salamat po sa iyong concern sa amin. Hindi lamang ang iyong layunin ay iligtas mo po, Panginoon, kami mula sa aming mga kaaway, mula doon sa pagkaalipin, mula sa kanilang ginagawang hindi tama. Kung hindi, patuloy mo kaming gagabayan upang lubusan kaming mapasa ilalim sa iyong pangangalaga at sa iyong proteksyon, sa iyong pangunguna at sa iyong pagkapala. Salamat po at ipakikita mong muli sa amin ngayon ang iyong napakagandang plano sa iyong mga anak. Patuloy mo kaming i-encourage sa aming mapapakinggan. Lord, marahil ang ilan dito ay mga nagkakaroon na ng maraming mga pagsubok at mga problema. Some of us are facing troubles, trials, temptations. At ang iba naman, Panginoon, ay talagang pains and iba yung sufferings. But right now, Father, aliwin mo kami ng katotohanan ng iyong salita na pwedeng kami ay makaranas ng mga pagsubok at mga problema. Pero hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Patuloy mo kaming ililigtas sapagkat ikaw ang aming gabay. Ikaw ang mabuting Diyos. Ikaw ang aming Ama. Pabayaan mo, Panginoong, mapahintulutan sa pagitan ng iyong Espiritu na maintindihan namin ang iyong salita. Bigyan mo, Panginoon, kami ng illumination or understanding para magkaroon ito ng epekto sa buhay namin at mailapat namin sa aming respected places. Bless our fellowship. In Jesus' name, amen. The message I would like to share with you this morning is entitled, Saved from Our Enemies. Saved from our enemies. The Israelites, the background of this is that the Israelites were redeemed from Egypt and the Pharaoh. And they left Egypt na talagang napakaganda. They have a high spirit. They have a very, ang tawag nga natin ay overjoyed na experience. But, ang alam natin, sarap-sarap siguro ng kanilang celebration, dala na nila yung kanilang mga blessings, malayo na sila dun sa pagkaalipin, and so on. And along the way, maybe some of them ay umaawit na. But, that joy actually ay short-lived. Bakit? Pharaoh came after them sapagkat nagbago ang isip ng paraon. Ganyan din actually si Satanas at ang mundong kaaway ng mga tao ng Diyos. Young converts must know that Satan
will hunt them like a roaring lion stalking his prey. A young Christian need to know there are 4 things patungkol kay Satan. Satan will come after them. Huwag mong kalimutan yan. Pangalawa, he is no match against, ang Kristiyano has no match against Satan. The Lord has defeated Satan in his cohorts already. And he has to place his faith in the Lord. Yan ang dapat maintindihan ng isang mananampalataya. Una, hindi papayag si Satanas na ikaw ay basta-basta na lang umalis. Pangalawa, wala tayong match sa ating sarili kay Satanas. At alam natin na kaya lang tayo magiging malakas because greater is he that is in us than he that is in the world. And the Lord has defeated Satan already in his cohorts. He has proven that on the cross of Calvary. He has resurrected on the cross. And nang siya mag-resurrect, alam natin na even death itself ay tinalo na niya. And kailangan lang ang isang mananampalataya is to put his faith in his Lord. Now, tingnan natin ang ilang mga outlines na kailangan nating pag-aralan regarding our topic. Saved from our enemies. Una, tingnan natin yung trap for Pharaoh. Yung trap, ano yung patibong? Una sa lahat, makikita natin yung trap for Pharaoh. Ano yung entrapment niya? Tingnan natin yung his entrapment. Ano yung entrapment na sinasabi rito? Sa verses 1 to 3, nitong ating text, ay makikita natin yung entrapment ng ating Panginoon. Tingnan natin uli at balikan natin. Verse 2 muna, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila papagkampuhin sa tapat ng Piharirot ng Baal-Sifon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Paraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi nyo malalaman ang labasan. Hindi nila alam. So yung plano ng Diyos ay alam na alam to trap si Faraon at saka yung kanyang cohorts. Gusto niyang itrap. Tatandaan natin, lingid sa ating kaalaman, habang tayo kumikilos sa ating paglalakbay, ang Diyos natin sa ating likuran at sa ating beyond sa ating kaisipan, ang Diyos ay gumagawa ng trap. Yung entrapment niya sa ating mga kalaban. Gusto halimbawa ni Satanas na tayo hulihin, tayo dakipin uli, ibalik uli tayo, hindi ko papayag. Dahil ang plano ng Panginoon sa atin ay talagang totoo. Aakalain talaga nila na magkakaligaw-ligaw tayo. Pero nakakalungkot lang, yung iba naman ay talagang kusa nilang nililigaw yung kanilang sarili. Yun po yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay i-entrap, hulihin yung mga kaaway natin. Pangalawa, ito sa verse 4, God's purpose. Ano yung purpose niya? Pagmamatigasin ko ang Paraon at taabulin niya kayo. Ngunit ipakikita ko sa kanya at sa kanya mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod nga ng Israelita ang sinabi sa kanila. Ano yung purpose ng Diyos? Ang purpose ni Lord ay ipakita sa kanya at sa mga tauhan ni Paraon ang kapangyarihan ng Diyos. This still is for the glory of the Lord. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, yes, mayroon talagang problemang masasalunga tayo. Pero after ng ating karanasan at papagtagumpahin tayo ng Panginoon, ang Diyos pa rin ang maluluwalhati. At ito ay sa pagtaas ng ating pananampalataya. Kapatid, huwag mong aakalain ang nararanasan mo ngayon. Parang ang tingin natin ay, ang Diyos ay tuwan-tuwa pag tayo ay nagkakaroon ng pag-iyak, kanungkutan, entrapment, is on. Hindi yung totoo yan. Ang totoo niyan, ang Diyos natin ay gumawa ng ganitong mga pamamaraan at ganitong karanasan sa iyong ikalalago. Alam niyo, ang Diyos ay hindi gumawa ng dagat upang ikaw ay lunurin. Ang tingin ng iba, ang dagat na yan ay panlunod sa atin. Hindi ho. Ang dagat na yan ay nilalang ng Diyos, ay kanyang ginawa upang ikaw ay turuang lumangoy. Kapatid, matuto kang lumangoy. At ang Diyos natin ay tuturuan kang lumangoy dahil hindi ka nag-iisa.
Pangalawa, makikita natin doon, hindi lang yung entrapment, but yung enticement. Doon sa verse 5 ay makikita natin yung enticement. Yung kanyang pang-akit. Nang makarating sa Paraon, ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. At sinabi niya, bakit natin pinayagang umalis sa mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ang unang makikita natin na enticement is the changing of the decision. Pinagbago ng desisyon. At si Satanas, ganun din naman. Pwede namang sigurong tumanggap ka, kaya lang huwag kang lalago. Pwedeng ikimakinig ng Bible, pero huwag kang ganito. Alam mo, importante kay Satanas na hindi tayo lubusang magpailalim at maging devoted kay Lord. Ganon din naman si Satanas. Si Pharaoh. Nang makaalis na yung mga Israelites, sa kanila naisip na patay ka. Bakit natin pinakawalan itong mga taong ito? Remember this, 430 long years na naging slave nila ang Israelites. Nang sila ay nasanay sa ganon, bigla-bigla pa silang matuto ng gawaing bahay. Nung gawain sa paggawa ng pyramids at mga ilang pang mga gawain. Siyempre, nanghihinayang sila. So, the changing of decision. Nagbago ang kanyang decision. At ang decision, sabi niya, bakit natin pinayagang umalis ng mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Yun ang motivating factor. Ang gusto niya, laging mayroon silang aalipinin. The enticement actually, napakahirap talagang intindihin. At inyong makikita riyan na doon sa verses 6 to 10 ay ganito ang binanggit. Ipinahanda ni Paraon ang kanyang karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 pangunahing karwahing pandigma, kasama na rin ang lahat ng karwahe ng buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Paraon at hinabol ito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga nila sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon, sakay ang kanilang karwahe. Inabot nila mga Israelita sa tabing dagat malapit sa may Piharirot na sa tapat ng Baal Zephon. Verse 10, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon ng mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Ano yung enticement? Enticement is the changing of the decision. Ano yung nabago yung decision? Patay ka. Bakit natin sila pinaalis? Hindi natin alam na yung pala ay trap din ng Panginoon kay Pharaoh. And then pagkatapos nun, the calling back of Israelites by force. Gusto nilang puwersahin. Dalhin ba naman yung mga kawal? Dalhin ba naman yung lahat ng kanyang mga tauhan? So gusto talagang puwersahing bumalik. Mga about 2.5 million. Kaya dinala lahat yung kanilang mga kawal. Napakatindi nito. Hindi niya alam na yun pala ay trap ng Diyos kay Pharaoh. Sa tingin natin, yung mga problema dumarating sa atin, it is parang addressed against us. Hindi totoo yun. Sometimes, natatandaan ko na may isang nagtanong kung bakit daw ang pagtuturo ng agila para matutong lumipad yung kanilang maliit na sisiw. Ang ginagawa pala niyan, tutukain doon sa may ibabaw ng pakpak yung kanilang sisiw at kanilang buong lakas at taas na kanyang dadali sa napakataas. Tapos bigla na lang bibitawan. At kung titingnan mo at sa kanyang pagsisimula ng pagbitaw doon, ay sasabihin mo, parang wala namang kahabag-habag. Walang awa yung nanay. Ba't niya ibibitawan? Ay kung mamatay yun. Pero yung isang mahusay na talagang nakikinig at nag-oobserba na tao,
makita mong pagbitaw nung nanay, habang medyo nagsisimulang kumawag-kawag yung pakpak nung maliit na sisiw na agila, magsisimula na ganon. Hanggang sa paulit-ulit na bibitawan, hanggang sa siya'y matuto ng ikampay yung kanyang malabay na pakpak at matuto siyang lumipad kasi hindi siya pangmundo. Ang kanyang tirahan ay sa taas. Kapatid, hindi ka pangmundo. Hindi ka tagamundo. Ikaw ay pinili ng Diyos para makasama niya sa kanyang langit, upang makasama kanya sa bahay na kanyang ginagawa right now. Isang magandang lugar para sa iyo at para sa akin. Huwag mababa ang ating goal. Huwag laging pangmundo ang iniisip. Gustong-gusto ni Satan na matrap ka sa magitan ng mga bagay na pangmundo. Kayamanan, mga karangyaan, mga lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan yung kalimitang alok niya. At kalimitan, ang mga Kristiyano ay nabibiktima dahilan sa bumibigay tayo. Kapatid, mayroon tayong lakas. Mayroon tayong tagapagligtas. Yung trap na yan ay hindi para sa iyo. Ang trap na yan ay para sa kay Satanas at sa tagamundo. Let's continue on. Tingnan natin yung test for Israel. God, dun sa kanyang gustong tayong iligtas from the enemies, ipinakita sa atin yung trap dun sa ating kalaban. Pero dapat makita rin yung test for Israelites or for Israel. Sa madaling sabi, parang sa atin na rin ito. Una sa lahat, pinahintulutan ng Diyos na mangyari yon. Ang unang naging test nila is their cry. Doon sa verse 10, matinding takot ang naramdaman ng Israelita nang makita nila na dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila. The word is cried. They cried. Ang ginamit? The children of Israel cried out unto the Lord. Ano yung kanilang cry? Umiyak sila. Sumigaw sila. Dumaing sila kay Yahweh. Alam mo, hindi ang kailangan natin ay mag-iiyak. Hindi ang kailangan natin ay pagsisisi o sisihin kung sino-sino. Like for example, sa ating pamumuhay ngayon, sino ba nung may gusto na magkaroon ng COVID-19? Ginagawa na nga ng paraan ng ating Pangulo at ng mga opisyalis ng ating bansa. Yes, mayroong limitasyon. At kung sino ang higit na may malaking kakayahan upang tulungan ang mga tao, is not our president. It is God. But ang tao ay mas pinipili. Takay mo, nakukuha pa nilang bagsabong, nakukuha pa nilang magpaboksing, at kung ano-ano pa. Tapos, sa ibang bansa, pag sinabihan silang lockdown, talagang hindi sila lumalabas. Mga sikat na bansa yan. Pero sa atin, nakukuha pa nating magpalaro, nakukuha pa nating gumala. Pero, yun ang gusto talaga ng kaaway eh. Ang gusto ng isang man ng Panginoon sa atin, sa ating mga test, ay matuto tayo kung sa oras ng ating problema, matuto tayo na lumapit sa Kanya. Tayo ay tumaing sa Kanya. Walang pwedeng tumulong sa atin, even our president. Hindi yan almighty. Hindi yan omnipotent. Hindi yan talaga makapagbigay ng lahat ng tulong na nakakailanganin natin. Limitado rin yan. Una, may edad na siya. Pangalawa, ang ating bansa ay third world. So, ang pinag-iusapan dito at ang kalimitang pinag-aawayan ay yung mga distribution ng kung anong kanilang tatanggapin. Rather than kung paano tayo makatutulong, mapapabilisan ng masolusyonan ang problema ng ating bansa kung ang bawat isa mag-iingat at hindi magiging carrier ng COVID-19. Pero iba hindi eh. They just, went out for enjoyment. So ang nangyayari, what?
Oh, dala-dala nila. Pagpasok, mayroong madadamay. Mayroong ah, ma, ma, mabibigyan nila ng kanilang virus. Mahahawa. At pag nahawahan, ang hirap. In fact, ang isang nakakalungkot nito, even do yung mga frontliners at mga doktor natin, sila ay kawawang nagtatrabaho. At karamihan sa kanila namamatay. Ang bibigat, ang titindi ng mga namamatay. Hindi na tayo naaawa sa kanila. Nakita ko rito, during the test, alam ng Israelites kung ano ang dapat gawin. They cried. They call upon the name of the Lord. Whenever you have problem, tandaan mo to, walang ibang pwedeng lapitan at walang ibang pinaka-best na lapitan kung hindi ang Panginoon. Sabi ng Panginoon Kristo, Matthew 11:28, "Come to me all you that are labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yung pangalawa ay makikita natin yung complaints. Ang mga tao, after na tumawag at mag-cry kay Lord, meron silang complain. Doon sa verses 11 and 12, meron silang complain. Sinabi nila kay Moises, wala ba kayong mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari sa amin. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa inyo na ganito na nga ang mangyayari ang aming sasapitin. At sinabi na namin sa inyo na huwag na ninyo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Ang una nating makikita is the complaint. Matapos na sila ay dumaing kay Lord, ang feeling nila kulang pa yung kanilang pagdaing. Kulang pa yung Panginoon. At parang kagaya natin, mananalangin, pero parang hindi naniniwala sa kanilang prayer. Isang Sunday school student, ang nanggaling pa dun sa parang bukid, bundok kasi yung kanilang tinitirhan. At bababa siya patungo sa bayan at naglalakad lang siya. Umatin siya ng Sunday school. Ang kanyang lesson na nadaluhan at kanyang napakinggan is about God na pwedeng manalangin lang at pagkapanalangin, sabihin lang doon sa bundok na umalis at yun ay aalis. Bilang isang bata, bago sa umakyat, pabalik doon sa kanilang bahay na nasa bundok, pumikit siya. At pagkatapos siyang pumikit, kanyang idinalangin, Panginoon, tanggalin mo po ang bundok na ito sapagkat ang feeling niya, ang hirap namang umakyat eh. So, lalakad na lang siya sa isang, ang feeling niya ay dapat lumakad siya sa isang maganda at saka tuwid, hindi na akyatin na lugar. Pagkatapos sa inutusan niya, bundok, umalis ka dyan, umalis ka dyan, umalis ka dyan. Pagkatapos unti-unti niyang binuksan yung kanyang mata. At nang makita niya, yung bundok ay naroon pa rin. Ang sabi niya, sabi ko na nga ba hindi aalis yan eh. May mga taong naniniwalang kaya na solusyonan ng Diyos ang kanilang problema. Pero naghahanap pa rin sila ng masisisi nila. Hindi pa rin sila naniniwala ng lubusan sa kanilang pananampalataya. Second is the correction. Doon sa complaint, sa correction ng kanilang leader. They criticized their leader and they were corrected by their leader. Doon sa talatang 13 and 14 ay sinabing, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag kayo. Ibig sabihin, manatili kayong tapat at basta magtiwala lang kayo kay Lord. Yun ang correction niya. Totoo naman eh. Whenever problem arises, bigyan mo ng pagkakataon si Lord. Pag nanalangin ka, bigyan natin ng pagkakataong kumilos ang Diyos. Yung iba kasi, parang kagaya ng ilang mga bagitong nagtatanim na sa kanilang bakuran,
magtatanim halimbawa sila ng anumang bagay, na buto. Pagkatapos, maya-mayang hapon ay titingnan nila, dudukalin uli nila, ay, hindi pa kumikilos. Kinabukasan, gaganon na naman. Kinaisang arawan, gano'n na naman. Ay, paano lalago yan? Paano bibigyan ng pagkakataong yan ay umugat kung lagi mong ginaganon? It would be good na pag naibigay na natin kay Lord yung ating kabigatan, ipagkatiwala natin sa Kanya. Dahil kahit hindi mo nararamdaman na siya'y kumikilos, kahit hindi mo nakikitang siya'y gumagawa, God is working on it. Ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay gumagawa. Hindi niya kinakailang ipakita sa iyo. Hindi niya kinakailang magmagaling sapagkat ang Diyos ay Diyos na gagawin niya kung ano yung kanyang gusto. God is a faithful God. Miracle working God. Panghuli, titingnan natin yung the triumph of God. Titingnan natin na ang lahat ng nangyayaring ito is for the triumph and for the glory of the Lord. Una ay yung kanyang word. Doon sa verses 14, chapter 14 verses 15 to 18, tingnan muna natin yung 15. Ang sabi ganito, sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo at ang mga kawal ni Paraon, pati ang kanilang mga karwahe, ipakikita ko sa Paraon at sa kanyang mga hukbo ang aking kapangyarihan. Verse 18, sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ganda, no? Makikita natin dyan, una sa lahat, the triumph of God is in His Word. Pag sinabi ng Diyos ito, walang pwedeng hindi maging totoo. Because Numbers 23:19 says, God is not man that He should lie, or a son of man that He should repent. Has He said, and will He not do it? And has He spoken, and will He not fulfill it? Kapatid, mayroon bang sinabi ang Diyos na hindi niya ginawa? Hindi siya Diyos kung siya mangangako na hindi niya gagawin ang kanyang pangako. Asahan mo yan. Kaya yung mga nababasa nating talata ng mga Biblia, pagtiwalaan nyo yan. Ang triumph of God is in His Word. Kung makikita rin natin doon sa verse 26, ganito ang inyong matutunghayan sa verse 26. Sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang korwahe. Nung una, mahahati. Pagkatapos sumunod yung mga Ehipsyo, akala nila kayang-kaya na nila. Andyan na. Hindi nila alam nang itapat uli ni Moses yung kanyang tungkod. Yung pagkakahati ng dagat naman ay nanumbalik. Ang sabi, nang manumbalik, sapagkat naroon yung mga Ehipsyo at saka yung kanilang kawal doon sa tubig, natabunan sila, pati ang kanilang karwahe. At alam natin na sila yung mga napahamak. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang galing-galing ng Diyos natin. Ang kanyang salita ay totoo. Ang hirap kayang paniwalaan nun. Yung itatapat, mahahati yung dagat. Itatapat, babalik na naman yung dagat sa kanyang dating kinaroroonan. Ang hirap kaya nun. It takes deeper kind of faith. It takes a deeper and deeper fellowship with God bagong paniwalaan ito. At alam nyo, nakikita kong kaya maraming mananampalataya, ang hindi masyadong nagtatagumpay was because masyado silang bagito, masyado silang hindi nagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang kanilang paniniwala ay ganito, to see is to believe. Pero sa pananampalatayang Kristiyano, hindi ganun eh. Hindi to see is to believe. Kung hindi, believe and you will see. Kumilos ka muna sa pagitan ng iyong pananampalataya. At ako'y naniniwala, God will do the rest. Not only the faith of Moses, but the faithfulness of Israelites. Balikan natin yung verse 22.
Ang sabi rito ay ang mga Israelita ay tumuwid sa dagat na nilalakara ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Yung kanilang katapatan. Sige, lumakad na kayo. Aywan ko kung kayo ang lumalakad. Kung kayo ay kasama ng grupo na yon. Ang hirap siguro pag ikinasa una sa huli, una sa dalawang tabi. Dahil kung gumaganon yung dagat na pula ay parang pader, hindi mo alam kung pag iyong ipuin, baka manumbalik. Pero alam nyo, pag ang Diyos ay nagsabi at yung kanyang sinalita ay iyong pinagtiwalaan at ang tawag natin doon ay faithfulness, katapatan, nagtiwala, trust and obey, makikita natin na sila ay nagtagumpay. Pangalawa, is not only His word, but His work. Doon sa verse 19, balikan natin yung 19. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang kaliging ulap. Una sa lahat, yung work ng Diyos is seen sa protection of the Lord. Tatandaan mo andyan yung kalaban. Kitang-kita mo yung kalaban. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang anghel ng Panginoon na pumapatnubay sa kanilang paglalakbay ay nagpatihuli sapagkat naroon sa huli yung kanilang mga kalaban. Kaya nga ang salmo, yung mga awit ay sinabi niyang, yea, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Surely goodness and mercy shall follow me. Ang ganda-gandang isipin, all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. If you have that kind of faith, kapatid, I tell you, kahit ikay natutulog, pinoproteksyonan ka ng iyong tatay. Kung ikaw nga na anak, sa gabi, kahit hindi mo sabihin, ay inaalagaan ka ng iyong ina at ng iyong tatay. Ayaw na ayaw niya makikitang ikaw ay nanghihina o di kay kakagatin man lang ng lamok. Papatayin ng nanay mo yung lamok na yan kung kinakailangan. Sapagkat alam mo, mahal na mahal ka ng nanay at saka ng tatay mo. Ikaw pa kaya, mahal ka ng Diyos. Kaya kung inaakala mo na hindi ka pinoproteksyonan, hindi totoo yon. Lahat ng mga bagay, ang totoo, kaya ikaw ay buhay pa hanggang ngayon. Kung iyong babalikan yung istorya ng buhay mo, iyong mapagwawari na mayroong isang Diyos na nagpuprotect sa'yo, nagtatanggol sa'yo, kumakalinga sa'yo. The second is the power of God. Doon sa verses 21 to 28, ay makikita natin yung ganito. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Verse 22, ang mga Israelita ay tumuwid sa dagat na nilakara ito yung lupa at sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. At ang mga ito ay mga kawal ni Paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila nakahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Verse 26, at sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati na ang kanilang karwahe. 27, ganoon nga ang ginawa ni Moises, at sa pagbubuk ng liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat, at ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Galing! Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ng mga karwahit kabayo ni Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Saved from the enemies. Ang work ng Diyos ay kitang-kita natin kung gaano ang kanyang kapangyarihan. Ang work niya is seen sa pagitan ng kanyang protection at sa pagitan ng kanyang power. Una, He defeats His enemy. Doon sa verse 27 and 28,
tinalo niya. He overthrew the Egyptians. Then pangalawa, he delivers his children. Sa 29 to 31, ito ang sinabi. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa ang dinaraanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Dun sa verse 30, ng araw ding iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo at nakita nila ang mga bangkay ng mga Ehipsyo sapagkat nagkalat sa dagat. 31, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Makita natin nang kumilos at gumalaw ang Panginoon, yung kanyang word at yung kanyang work ay magkasama. Yung kanyang work ay pinakita sa magitan ng kanyang protection at sa magitan ng kanyang power. He defeated the enemy and he delivered his children. Kapatid, nakaligtas ang mga Israelites. Ang pamagat ng message natin ay safe from our enemies. Ang tanong habang tayo nasa lupang ito, hindi pa kaya nating ilarawan ang mga nangyayaring ito. Maybe andun pa lang tayo sa pagtawid ng dagat. O marahil we are on the way patungo sa ating promised land. Andun na tayo sa promised land. Amen, sa paglalakbay patungong promised land. God did not promise a rose garden. Hindi niya rin ipinangako na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok at problema. Pero ang ipinangako niya ay ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang gabay. Maasahan natin na tayo ay kanyang tutulungan hanggang sa marating natin ang ating hantungan. Magtatapos ako sa pagbibigay ng 5 lessons in life. Una sa lahat, live by faith. By faith, the Israelites placed the blood of the lamb on their doorpost. By faith, they were able to cross the Red Sea on the ground. We must also live by faith. Kung hindi tayo mamumuhay sa magitan ng pananampalataya, ang tanong, kailan natin i-exercise ito? Pangalawa, learn to depend on God. We are helpless against our adversary. Alam natin yun. Malakas ang kaaway. He is like a roaring lion. The God who redeems each one of us will provide and protect us mula sa ating mga kalaban. We must learn how to depend upon the Lord. Nakalulungkot lang pagka minsan ay masigit na gusto nating magtiwala sa isa't isa at sa ating magagawa. Kapatid, there are things na hindi natin kayang gawin. Kagaya noon, ang maghati ng dagat hindi natin kaya yan. Ang pumatay ng mga masyadong trained na mga armies, hindi natin kaya yan. Pero kaya ni Lord yan. Yung mga bagay na hindi natin kaya, huwag naman nating pangahasang kunin o gawain. Ipagkatiwala na natin sa Diyos yung mga bagay na yon. Because, ang sabi nga, tumingin na lang kayo, watch. God will save us. Tingnan mo na lang kung paano kayo ililigtas. Hindi niya sinabing, kumilos kayo, mataranta kayo, hindi ganon. Tingnan nyo na lang. So learn how to depend on God. Number 3, live your former life. The Christian must be delivered from Satan and the world, like Israelites who delivered from Pharaoh and Egypt. Both are enemies of God and His children. Dapat matuto tayong iwanan yung ating dating pamumuhay. Kung tayo ay utak ng slave ang nasa utak natin, huwag namang ganon. Huwag namang ganon. Natatandaan ko, isang anak ang parang nakita nung kanyang tatay na nag-struggle at kanya kinakausap yung mga aunt na kasi nagsunog sila, mayroon yata silang sinusunog na parang parang kaingin. May nakikita sila na yung bata na mga langgam na unti-unting nahuhulog dun sa apoy. Kaya kinakausap niya. Ang sabi niya, huwag kayong dumaan yan. Dito kayo dumaan. Pero ang problema, yung mga langgam ay tuloy pa rin.
Yung bata sumigaw na, hanggang sa umiyak na rin siya at sinabi niya, sinasabi kong huwag kayong tumaan. Alam nyo, nang dumating yung tatay at nakita niyang umiiyak na yung kanyang anak, nagsisisigaw na. Ang sabi nung kanyang tatay, anak, hindi ka maririnig nila kahit ang ganda ng intensyon mo, kahit ang ganda ng sinasabi mo sa kanila, hindi ka nila mapapakinggan. Hindi ka nila kailanman susundin. Alam mo kung bakit? Dapat maging isang langgam ka muna bago ka nila pakinggan. Kapatid, si Kristo ay nagkatawang tao para pakinggan natin siya. Yung mga aral at turo niya, ating sundin. At iwanan natin yung ating dating pamumuhay. Pang-apat, look up to God when we cannot understand what befall us. Pag hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa ating buhay, tumingin ka na lang sa Panginoon. Hindi natin kailangan ang rason. Kahit na ipaliwanag sa atin at may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay na hindi kinakailangang hinga natin siya ng paliwanag. Kasi ang Diyos natin, gagawin niya ang gusto niya dahil siya'y sovereign. Makapangyarihan siya. At balang araw, saka mo lang makikita kung bakit nangyari ito at bakit yan pinahintulutan ng Diyos sa buhay mo. Faith is required to trust God's leading when it is contrary to our reasoning. Tatandaan natin, it is not our reasoning that is important. It is our obedience to God. It is our yieldedness to the Lord. It is our devotion to Him that matters. Kahulihan, lean fully on God for protection and salvation. The Israelites were without hope or help against the against the Egyptians. The angel of the Lord, the pre-incarnate of Jesus Christ, would save them. The sinner is without hope or help in his lost state. Jesus can save the sinner from Satan, sin, and eternal punishment in hell. Ngayong ikaw ay nailigtas na. Ngayong nagawa na ni Kristo ang lahat ng magagawa. Tanong, can you not trust His word? Can you trust His word? Kaya bang ipagtiwala ang buhay mo para sa Kanya? Marami na nagtiwala sa ating Panginoon noon. Marami na nagtiwala sa Kanyang salita. Marami na nagtiwala sa Kanyang gawa. Hindi ka iiwanan ng Diyos na nakatunganga. Mahal ka ng Diyos. Only trust and obey. Let's pray. Father, thank you so much for your word. Thank you for reminding us that you did not redeem us para lang kami ay iwanang nag-iisa at umiyak. Ang gusto mo sa bawat isa sa amin ay makasapit sa aming final destiny. Not because of our own struggle, but because of your own mercy, grace, and your protection. Para I'm praying sa mga kapatid na ngayon ay nagdadanas ng maraming mga pagsubok at problema. Some of them are financially challenged. Some of them ay mayroong problema sa anak. Some of them ay may problema sa kalusugan. Some of them ay may problema sa kanilang kapitbahay, sa kanilang mag-asawa, sa kanilang mga anak. Father, ikaw ang may sabing hindi mo kami pababayaan. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Your word is true and your work can be trusted. Sa iyo namin tinitiwala ang lahat. That we can go straight sa aming journeying from here to eternal life dahil alam namin kasama ka namin. Hindi kami nag-iisa. Thank you for caring us so much. Kahit kami hindi perfect, kahit kami paulit-ulit na nagkakamali, salamat sa iyong pasensya. Salamat sa iyong pangunawa. Salamat sa iyong unbounded grace. Continue to bless your people. And Lord, protect us from COVID-19.
Ingatan mo ang buong Pilipinas, tulungan mo ang aming presidente, ingatan mo ang aming mga namumuno at umuugit sa gobyerno. Maski ang mga LGU, maski ang aming mga frontliners, ingatan mo sila. At ang bawat isa sa amin, patuloy namin pinagtitiwalang ikaw mag-supply ng aming needs sapagkat yun po ay iyong pangako. Salamat po sa kabutihan mo. Patuloy din namin pinagpipray ang pangangailangan ng mga pastors, ng kanilang family, at higit sa lahat, Panginoon, ang bawat mananampalataya. Patuloy mo kaming kalingain ng iyong malabay na pakpak. This is my prayer. In Jesus' name. And all the people of God say, Amen and Amen. At ngayon, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas ng Diyos Anak, gabay, pangunguna, pagbibigay kapangyarihan ng Espiritu Santo at tinawa mula ngayon hanggang sa si Kristo ay bumalik. And all the people of God say, Amen.